Sa lumang bahay na madaming butas, doon nakatira si Maya, kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Nico. Dating may maayos silang buhay. Ngunit nang pumanaw ang kanyang asawa sa isang aksidente, unti-unting nawala ang lahat. Trabaho, ayos na bahay, at pag-asa. Pero hindi ang pagmamahal niya sa anak. Isang gabi, malakas ang ulan. Basang-basa ang kanilang bahay. "Maginiginaw po ako!" nanginginig na sabi ni Nico. Hinaplos ni Maya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Pero nang hawakan niya ang noo nito, kinabahan siya. Mainit, sobrang init. "Anak, huwag kang matulog. Kausapin mo si Mama." Nanginginig niyang sabi habang pinupunasan ang pawis ng bata. Wala siyang pera, wala siyang gamot, wala siyang makain, kahit pandesal, wala. Tumingala siya sa langit habang bumabagsak ang ulan. "Diyos ko, kayo na po ang bahala. Iligtas niyo po ang anak ko." Paulit-ulit niyang dasal habang bumabagsak ang kanyang mga luha sa pisngi ng bata. "Please po, tulungan niyo kami." Lumipas ang mga oras, lumalim ang gabi, humina ang ulan, at sa sobrang pagod at gutom, nakatulog si Maya habang yakap ang kanyang anak. Biglang, may narinig siyang yabag, at isang mahinang boses kumakatok sa pintuan. "Ate, ate!" Nagising siya. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng pintuan, basang-basa, hawak ang isang supot ng pagkain, gamot at pera. "Para po sa inyo," sabi nito. Nagulat si Maya. Ngumiti ang lalaki. "May nagsabi po sa akin na ibigay ko raw ito dito." "Sino?" Tumingin ang lalaki sa taas. Iniabot niya ang supot. Pagkakuha ni Maya, agad niyang sinilip. May gamot, tinapay, gatas at pera. Pagtingala niya muli, tinanong niya kung bakit. Sumagot ang lalaki. "Nanaginip ako, may isang batang umiiyak. Isang inang nagmamakaawa at isang tinig na nagsasabing, 'Pumunta ka, may nangangailangan sa'yo.'" Tuluyang napahagulgol si Maya. "Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat." Ngumiti ang lalaki. "Magpasalamat ka sa kanya, hindi sa akin." May inabot siyang maliit na papel. "Puntahan mo ako sa bahay na ito, bibigyan kita ng trabaho." Yung lalaki pala, may negosyo. Mabilis niyang pinainom ng gamot si Nico, pinakain at binalot sa kumot. Ilang sandali, humupa ang lagnat. Unti-unting naging maayos ang paghinga ng bata. Mahina nitong sabi. "Dito lang ako anak, hindi kita iiwan." Umiiyak na sagot ni Maya habang hinahalikan ng noo nito. Kinabukasan, nagtanong-tanong siya sa mga tao, saan makikita ang bahay na ito. Pinakita niya yung papel, pero iisa lang ang sagot ng lahat. Hindi alam. Napaupo si Maya, tahimik nakayuko. Hindi inaasahan lumapit yung lalaki, siya pala yung tumulong sa kanya kagabi. Pumunta sila sa negosyo ng lalaki para mag-umpisa sa trabaho. Simula noon, unti-unti naging okay ang lahat. Ang aral, minsan ang sagot ng Diyos ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Sa oras ng matinding pangangailangan, siya ang gagawa ng paraan. Kahit sa pinaka-imposibleng sitwasyon, hindi kanya nakakalimutan, kahit pakiramdam mo, wala ka nang natitira.